tumaas po ang inflation natin dito sa Pilipinas at maapektuhan po tayong lahat. Paano kaya? Alamin natin sa video na to. So, ang inflation po ngayon ay 7.2% yun ang headline inflation. Pero ayon sa PSA, mas mataas pa nga na nararamdaman yan for lower income families. Nasa mga 8.5%. Ibig sabihin po nun, halos lahat ng bilihin natin ay nagmamahalan po talaga, no? On average, nasa mga 8.5%. So, lahat po ng pagkain natin, goods, services, lahat po yan nagtataasan. Bakit kaya? Dahil po ito dun sa ating energy crisis ngayon. Dahil sa gera ng US at Iran, na hindi naman tayo nakikialam pero nadamay na po yung buong mundo, konti po ang supply na dumarating ng oil globally at tayo apektado, at pag mababa po ang supply, syempre nagmamahal po ang presyo ng langis. Ngayon, ang problema ay pag tumaas ang presyo ng langis, tumataas ang transportation cost. At damay po lahat yan. Kung iisipin nyo, sabihin natin, meron kayong negosyo. Lahat ng mga goods na binibenta mo sa negosyo mo, lahat ng mga delivery fee, nag-aakyatan. Pag nag-aakyatan yan, kailangan magtaas ka din ng presyo mo. Pag nagtaas ka ng presyo, basically ginagawa mo, pinapasa mo yung pagtaas ng presyo doon sa consumer, doon sa bumibili. At ganito po ang nangyayari sa lahat. Kaya nagtataasan ng presyo. So, anong dapat gawin, no? Hayaan na lang ba natin ang inflation? Dapat po ang central bank papasok dyan, no? Mag-i-intervene yan. At nung nakaraan, April 13, nagtaas po ng interest rate ang BSP natin ng 25 basis points, no? Para, kumbaga, bawasan na ng konti yung inflation. Kaso, masyadong mainit yung dumating na inflation ngayon. Ang susunod nilang meeting sa June pa, malamang sa malamang, ngayong May pa lang mag-emergency meeting na yan. And there's a huge possibility na 50 basis points ang itataasin ng interest rate, malaki yun, para patayin agad yung inflation. So, okay na ba tayo, no? Pag nagtaas ang interest rate, happy na ba lahat? Actually, maapektuhan tayo nun. Paano? Pag nagtaas po ng interest rate, pag uutang kayo, borrowing costs also go higher. So, pag utang kayo sa bangko ngayon, mas mahal. Pag mas mataas ang borrowing costs, siyempre, konti ang uutang, konti ang maglo-loan, at konti din ang spending. Pag konti ang spending, bumabagal ang ekonomiya at humihina ang mga negosyo. So kung kayo po may negosyo, malamang sa malamang baka medyo humina yung ating mga sales. At ganoon din, pag nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, baka din humina yung sales ng kumpanyang yan. So expect a tighter cash flow for many people as well as us. So ito po talaga yung katakot-takot na effect na nangyari doon sa shortage ng oil, doon sa gera. At sa ngayon, wala tayong masyadong magagawa, tiis muna. So the key is to stay disciplined sa ating spending, ingat-ingat lang sa paggastos, at hintayin lang natin hanggang umayos ulit ang market at mag-normalize ulit lahat. Kayo, sa tingin nyo, maapektuhan ba tayo ng pagtaas ng inflation na to? I'd like to hear your comments below. If you enjoyed this video, follow lang po sa page, and I'll see you guys on the next video. Bye-bye!